Tropang Ilonggo. Please subscribe. Hello po sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo panig ng mundo ngayon. Magandang araw po, magandang hapon sa lahat nating mga kababayan. So welcome po kayo dito ngayon sa Tropang Ilonggo Vlog po mga kababayan. So ito po mga kababayan, PBBM hindi na nakapag-timpi. Sinagot na ang pagbabanta ng Vice Presidente. Kasi ang masaklap kasi dito mga kababayan, bakit dinadawit ho ng BC ang unang ginang mga kababayan? Pati si PBBM, wala naman ho talagang kasalanan si PBBM dyan. Sila ang may kasalanan dyan, bakit nila ginawa yan? Ngayon, mga kababayan, dahil sila ay nasusukol na, makikita na kung saan nila pinagdadala yung confidential fund na yan, pag-iinitan ng ulo nila si PBBM at si First Lady, House Speaker Martin Romualdez. Bakit mga kababayan? Sino ba ang gumastos yan? Di ba sila? Ano ba ang mali sa ginagawa ng Quadcom? Inaalam lang naman kung saan nila dinala ang pera na yan. Mga kababayan, para malaman ng taong bayan, dapat maintindihan din ng taong bayan, bakit inaalam ng Quadcom? Kasi para makita din ng taong bayan kung saan ito napunta, ang confidential fund na ito. Kasi pira ho natin yan mga kababayan. Pira po natin yan. Tandaan po natin, yung mga bumabatikos dyan. Kasi kung sa matinong isip nyo lang, mga bumabatikos kay PBBM, na sinasabihan nyo na si PBBM ang may kagagawan dyan, kung totoosin, sino ba ang naglustay niyan? Kasi kung wala naman silang ginawang mali, maipapaliwanag nila ng maayos sa taong bayan. Kasi siyempre, papaliwanag sa Quadcom, makikita ng taong bayan kung ano ang nangyari. So, makikita ngayon ng taong bayan kung tama ang napuntahan ng pondo na yan, ng pera na ginastos na yan, mga kababayan. Biruin niya, mga kababayan, kung sino-sino na lang, ang makikita nating pangalan na nandun, na nagpipirma. Merigis Piatos, Oshi, Timpura, puro si Cheria ang nandun, ng pangalan. Mag-iisip ka ngayon, mga kababayan. Ikaw na normal na Pilipino, kung matino isip mo, hindi ka pa ba magtataka? Hindi ka pa ba mag-iisip sa mga ganyang isinumiti nilang mga resibo na may mga perma at may mga pangalang mga ganyan. Tapos, ngayon hindi mahagilap yung mga pangalan na yan. Pero, mga kababayan, meron pa rin talaga tayong mga Pilipino na nauuto nila No? Biruin nyo pinagmumura, pinagbabantaan, mga kababayan, ang presidente natin, First Lady at si House Speaker Martin Romualdez, pinagmumura na si PBBM. Ang iba, tuwang-tuwa, pumapalakpak pa. Bakit ganun kaya tayo mga Pilipino, mga kababayan, kapag may isang tao na pinagsasalitaan na pinagmumura, katulad dati kay Duterte kasi talagang mahilig siya magmura mga kababayan, pero natutuwa yung mga tao, ba't may ganyan? Buti ngayon kay PBBM, nawala yung mga ganyan mga kababayan. Di ba? Kita ba natin nagmura si PBBM, nagsalita ng masama, o gumante sa mga paninira nila, di ba? Nananahimik lang si PBBM, pero ito mga kababayan, hindi na to Buhay na po ng First Lady at ni PBBM na nakataya dito sa pagbabanta ng Vice Presidente, mga kababayan. Tapos sasabihin niya walang banta daw. Pero mga kababayan, ang salita niya doon, kapag siya ay namatay, may inupahan na siya na assassin na papatay kay PBBM at kay First Lady, mga kababayan. So doon pa lang, nakipag-coordinate na siya sa assassin. Nakapag-coordinate na siya na kung sakali siya ay mamatay, na wala naman talagang nagbabata sa kanya, mga kababayan. Hindi ko alam kung iyan ay isa na naman sa mga strategy niya para makakuha ng simpatya sa taong bayan. Pero wala Hindi na mga kababayan, matalino na yung tao. Nahigitan na ng tao. Na inuuto na lang sila ni VP Sara Duterte.
Biruin nyo, meron ba tayong nabalitaan o narinig kay Speaker, kay PBBM, na pinagbantaan yan si VP Sara Duterte? Di ba? Siya lang ang mahilig magbanta niyan. Sila ang mahilig niyan, mga kababayan, hindi ho si PBBM. Sila ang mahilig magbanta sa Pangulo o kahit kanino man. Hindi ho gawain ng Presidente, House Speaker at ni First Lady yan. Sila kasi gawain nila yan, mga kababayan. Akala nila siguro mahahawakan nila ang isang Marcos at matatakot nila sa mga PI nila na yan, o pagsasalita nila kay PBBM, pasigaw-sigaw pa, akala nila siguro kaya nilang takutin ng isang Ilocano. Diyan kayo nagkakamali. Carbonell, kumakain ng tapang, hindi nyo naman sinasagot. Ayun, kakain talaga ng tapang yung Carbonell. Mga didilis. Kita nyo yun? Di ba? Pero yung taong nagtatrabaho, gaganyanin nyo, wala ka nang ambag sa pagtatrabaho dyan sa gobyerno. Ano bang naiambag ng BP natin, mga kababayan? Ano bang tulong ang ginawa niya? May naitulong ba siya ngayon? So ito, mga kababayan, pakinggan natin yung pahayag ni PBBM. Dito na tayo. Eto na. Pakinggan natin to. Nakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung gano'n na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yon, narinig nyo? Paano pa tayo, no? Yung mga karaniwang na mga Pilipino. Kung ang presidente nga House Speaker, First Lady, ganun lang kabilis pagbantaan. Doon mag-isip po tayo, mga kababayan. Paano pa tayo mga Pilipino ngayon na normal lang na namumuhay? Paano tayo? Ngayon, mga didils, pinagtatawan nila yung salita ni PBBM. Intindihin nyo at may matutunan kayo. Ngayon, kung galit kayo ng PBBM, iisipin nyo, naluloko na si PBBM. Pero ang naluloko at nabubuang na ay yung amo nyo. Pakinggan nyo to. Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Yon, narinig nyo? Papalag na si PBBM kasi hindi na kanais-nais ang mga ganyang pahayag ng BP. Noong una, kaya pang tinanggap ni PBBM yon. Pinalagpas niya pa yung salitang pupugutan niya ng ulo si PBBM at itatapon sa West Philippine Sea. Apulakay ay itatapon niya sa West Philippine Sea po, mga kababayan. So hindi na po yan. Ngayon, pinalagpas ni PBBM dahil nadawit na dito ang kanyang may bahay, si First Lady. Nadawit na dito, mga kababayan Kahit sino man, siguro, sa atin, sa ating pamilya, kapag nadadawit ang ating may bahay, talagang magwawala tayo dyan, mga kababayan. Hindi na pwede yan. Okay, tuloy natin. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasakutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Narinig nyo? Narinig nyo yun, mga didiles? Yan po kasi ang sinumpaan tungkulin nila, mga kababayan. At kailangan din kasi malaman ng taong bayan
Kasi mga kababayan, biruin nyo, ang laking pera yun. 125 billion with 11 days. Mga kababayan. Pero kung maipapaliwanag niya na maayos at kung tama ang mga detalye nila kung saan nila dinala yon, walang problema ho mga kababayan. Pis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Na Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Yes. 12 taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. yes. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, ikinagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Narinig nyo? Kasi ganyan ang ginagawa ni PBBM ngayon. Kasi, nasasalanta ho tayo ng bagyo ngayon. Sunod-sunod. Kaya si PBBM tuloy-tuloy ang trabaho at pagbibigay ng mga tulong sa mga nasasalanta ng bagyo. Yung busy ho natin, mga kababayan, ano hong nangyayari? Busy din ba ang busy natin sa doktor? Ayan na mga kababayan na kayo na humusga, nakikita nyo ba kung anong nagagawa ng BP natin? Mga kababayan? Yun lang po, no? Si PBBM, nagtatrabaho para sa bayan. Ang BP natin naman, ano ho ang nangyayari dyan? Tsaka, madidilis hindi ho si PBBM ang umalis sa unit team. Si BP ho ang umalis sa unit team. Mga kababayan, hindi ho, no? Hindi si PBBM. Pero si PBBM, gusto niya pa rin magkaisa ang mga Pilipino. Pero, hindi na ho mangyayari yan. Kasi ang BP natin, mga kababayan, lumis na ng landas. At ngayon, ayan na yan eh. Mga kababayan, mahirap na yan. Hahanapin ng taong bayan yan. Kung saan napunta yung confidential fund na yan, mga kababayan. Tuloy natin. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang Yes. sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya Ayun. hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Yun. Galang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Yes. Magtrabaho po tayo Tama. sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Narinig nyo ba, mga kababayan, ang sinabi ni BBM? Madidilis, ano na? Diba? Yan ang presidente namin. At ngayon, nakikita natin ang batas dito sa Pilipinas dahil sa kanya. Pantay-pantay na batas para sa mga Pilipino. Madidilis, iyak na naman dyan. Thank you po at magandang araw.